Hello po! Kumusta po kayo? Kumusta po kayong lahat na nanonood at celebrate itong ating online sharing? Salamat po sa patuloy ninyong pagtatangkilik nito. Ngayong gabi po, tayo po ay babahagi na naman ng ilang aral tungkol sa salita ng Diyos. Ito po ay nanggaling ang ating pong text ay nanggaling sa Hebrew chapter 3 verse 12 and 13. Basahin ko po ito sa Tagalog. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinumang sa inang pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sige po, saglit po tayong manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Lord. Aming Ama, narito po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord, dinisin mo po ang mga puso, ang aming mga isipan, upang kami, O Lord, ay makapasok sa tunay na pagsamba. Aming Ama, dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa amin at samahan kami sa buong oras na ito ng aming pagbabahagi ng iyong mga salita sa aming pagbibilay-bilay ng iyong mga salita, O Lord. Hayaan mo pong siya ang magturo sa amin ng kaunawaan sa mga bagay ng ito, O Lord. Maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng banal na Espiritu upang gabayan kami sa aming buhay dito sa mundo, O Lord. Aming Ama, tinataas po namin ang iyong pangalan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan po. Ang pandarayan ng kasalanan ang umaakit sa mga inosenteng kaluluwa upang ito ay masira. Ang mga bagay na katulad ng immorality, false doctrine, defiled conscience, o kaya yung maruming kaisipan, yan, and compromise. Ang lahat na ito ay nagdadala sa spiritual ng taong pagbaba. Ginababa po niya ng ating spiritual. Kapag tayo ay nakakalimutan ng maling doktrina, kapag tayo ay nakakagawa ng mga immoralidad, yan po, at tayo yung nag-iisip ng kung ano-ano na hindi dapat nating isipin. Amen? Iyan po ay pinapababa ang ating spiritual. Hindi naman ibinibigay ng kasalanan ang lahat ng kanyang mga ipinangako. Kung ano man ang ipinangako ng kasalanan, hindi niya yan ibinibigay. Yan po, no? At si Samson naging isang malaking dahilan nito. Si Samson na isang naging malaking halimbawa nito. Ang mga naging kasalanan niya naging dahilan upang hindi niya maipamuhay ang kanyang mga kakayahan. Yan. Kahit na isa siya sa mga naging madalas pinangungunahan siya ng personal na hanay tulad ng paghiganti at pagnanasa. Yan po, no? Na nagpahina sa kanyang pagdidibosyon sa Diyos. Sa kanyang kamatayan lamang niya, nasabing ang kanyang kalakasan ay galing sa Diyos. At mula sa chapter 16 ng Aklat ng Hukom, meron akong nakita ng tatlong bagay na magagawa ng kasalanan sa kanya. Tingnan po muna natin, sino ba si Samson? Si Samson po ay isang Nazarene. Isa po siyang propeta at isa rin siyang hukom. Binigyan siya ng kalakasan ng Diyos upang siya ay pagtanggol niya ang kanyang mga kababayan. Na po, subalit sa kanyang pagnanasa, naakit siya sa kagandahan ni Delilah. Siya po ay nakagawa ng hindi maganda, hindi ka nais-nais. Ano po ba itong mga tatlong bagay na ito tungkol sa kasalanan? Number 1 po, sin will always take you farther than you wanted to go. Yan po, no? Ang kasalanan ay dadalhin ka higit pa sa nais mong marating. Yan po. Ang layo ni Samson ay nasira dahil sa panghihikayat ni Delilah sa kanya. Sabi sa kanya ni Delilah, sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses na akong niloko dahil ayaw mo sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas. Araw-araw ay yung inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa niya ang totoo. Alam mo, mula pa sa pagkabata ay nilanak sa Diyos bilang isang Nazareo, ni minsan hindi pa nasasayahan ng paggupit ang aking buhok.
Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako tulad ng karaniwang tao. Noong una po, wala namang balak sabihin ni Samson kay Delilah ang totoo. Wala po siyang balak na sabihin kay Delilah kung ano, kung saan nagmula ang kanyang malakas. Kaya lamang po, sa kakakulit at kakahikayat ni Delilah, nahikayat niya si Samson po, kasi po si Samson nagkaroon siya ng pagnanasa sa kagandahan ni Delilah. Yan po yung naging kanyang kasalanan, pagnanasa. Yan. Ang pang-aakit ng kasalanan, dapat tinanggihan na sa simula pa lang. Yan, dapat sana sa simula pa lang sinabi niya na ang kanyang lakas ay galing sa Diyos. Hindi po nagpaligoy-ligoy pa siya. Sinabi niya na kung tatalian ang kanyang buhok, ito ay mawawala ang kanyang lakas. Napakarami niya sinabi, ano? Yan, kung ano-ano sinabi niya, kung ito'y titirintas ng 7 tirintas, sabi gano'n, yung sariwang yanto, ito ay mawawala ng lakas. Yan. Kaya ang ginagawa nga ni Delilah, kung ano-ano rin ginagawa niya, yan, talian siya, nandiyan igapos siya. Subalit, hindi nawawala ang kanyang lakas. Kaya lang, sa kakakulit ni Delilah, nakuha niya rin ipagtapat. Nagkaroon siya ng compromise. Yan, compromise siya. At sa kakakulit na inis siya. O sige na nga, sabi ni Samson, sasabihin ko na rin sa iyo kung saan nanggaling ang aking lakas. Kaya sinabi niya rin ang totoo. Sabi niya, mula pa sa aking pagkabata, inidaan na ako sa Diyos. Yan. Bilang isang Nazareo, minsan hindi pa nasayar ang pagpit ng aking buhok. Kapag naputol ang aking buhok, hihina ako tulad ng karaniwang tao. Kasi po yung mga Hudyo noon, kapag sila ay kapag sila ay mamanata, hindi sila nagpapagupit ng buhok. Hayaan nilang haba ang kanilang mga buhok. Yan po. Yan. Dapat sana, sa simula pa lang, ay tinanggihan na ito ni Samson. Kaya lang, nagkaroon siya ng pagnanasa sa kagandahan ni Delilah. At ito rin naman si Delilah, nagkaroon ng pagnanasa sa kayamanang iniaalok sa kanya ng paraseyo. Kaya kahit nasabihin natin na maaring nagmamahalan silang dalawa, nagkaroon sila ng compromise agreement. Nakipag-compromise si Delilah doon sa mga Pariseo, tapos si Samson naman, nakipag-compromise din naman kay Delilah. Diba? Ano dito? Sabi po sa Proverbs 1:10-16, aking anak, sakali lang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo. Kung sabihin nila, halika tayo mag-abang bilang katuway, dalugungin ang kawalang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating pasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay nating mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamkang bibigyan ng bawat isa. Sabi nga sa verse 15, ang aking anak sa kanila iwasan makisama, umiba ka ng landas o mapapalayo sa kanila. Ang lag nilang hangad, gumawa ng kasamaan sa tuwing ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uuman ng bitag ay walang mangyayari kung makita ng ibig na nais mo siyang makulong. Yan po, no? Dapat po sa simula pa lamang, ang kasalanan ay atin ang itinatanggi. Kung meron sa ating nag-aalok ng mga ganyan, lalo na po sa mga kabataan na may mga barkada, yan po, isang tipong-tipong sila. Pare, halika, abatan natin ito, lalo na sa eskwelahan, uso yan, ng mga hindi pa lockdown, yung may mga nag-aaral na ganyan. Pag may kursunada sila, nakakursunadaan nila ang isang bata, yan, ang gagawin nila ganyan, pare, abatan natin si ganito. Bugbugin natin, dilensyahan natin, ganyan, di ba? Di ba, mga teenager, mga gawain ng teenager, yan ha? Pero dapat sa simula pa lang, tulad ng paalala dito sa Proverbs na ito, kailangan huwag tayong sasama sa mga ganung bagay. Sa simula pa lang, tanggihan na natin. Yan. Sabi sa Proverbs 4:14, ang daan ng kasama ay huwag mong halakaran at ang buhay na masama ay huwag mong tutularan. Tapos sa verse 15, sabi niya, kasama ay iwasan mo ni huwag lalapitan bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Yan po. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. Alam natin na masama yan,
huwag natin silang sundan. Kaya mga po, kailangan natin ang nagdi-devotion pag umaga. Pag bago pa lang tayo bumangon, upang bigyan tayo ng kaisipan na makita ang mali at tama. At pag alam natin ito ay mali, huwag na nating tularan, huwag na nating sundan, huwag na nating lakaran. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao yan. Kahit na anong bait mo, kahit na napakabuti mong anak, kapag ang barkada mo ay hindi maganda ang ginagawa, nahahawa ka sa kanila. Yan po. Sabi nga, di ba, may kasabihan tayo, sabihin mo kung sino ang kabarkada mo at sasabihin ko kung sino ka. Ibig sabihin, kung ang kasama mo ay puro mga bully, kung ang kasama ay puro mayayabang, kung kasama ay puro mapagmalaki, ganun ka rin, siyempre. Kasi hindi ka tatagal makisama sa kanila kung wala kang ganung asal. Diba? Hindi mo matatagalan makisama sa mga taong ganun ang ugali kung ang ikaw ay walang ganung asal. Ibig sabihin, meron ka rin ganung asal sa iyong kalooban. Kaya nakakatagal kang makisama sa mga taong ganun ang pag-uugali. Amen? Kaya huwag kayong paloloko. Nakakasira yung ng pagkatao. Pag ikaw ay palaging nakikisama, tulad po nito ganyan na lang po sa mga bakla, sabi natin. Una, yung mga lalaki, uy, pa-makeup, ganyan, ginagaya. Bakit ka nag-make? Ginagaya kasi siya maganda. O katagalan sa panggagaya niya, ganun. Siya rin bumibigay. Di po ba? Ganun ang nangyayari. Kaya maraming nahahawa. Parang sakit na nakakahawa. Yung kasalanan, parang sakit na nakakahawa yan. Kaya kailangan, sa simula pa lang, umiiwas na tayo. Amen? Kapag binigyan mo ng pagkakataon ng kasalanan, siguradong lalaki ito. Kaya ang sabi sa awit 1, yan, awit 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Yan po. Yan ang sabi sa awit 1. Mapalad yung taong hindi nakikinig at nakikisama sa masasama. Yan po. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Minsan, lalo na sa mga estudyante, no? Halimbawa, umpok mga barkadang ganyan. Yan. Kapag may dumaan, yan, bigla nilang tutuksuhin o kaya bubulihin. Yan. Ikaw na nakasama doon, nakikisama-sama ka na rin, nakikisangkot-sangkot ka na rin, nakikisalita-salita ka nila ng hindi maganda. Kaya po, huwag kayong sasama sa mga taong ganun. Huwag kayong susunod. Huwag kayong gagaya. Yun lang bang may masabi lang kayo kahit naman nakikiuso ba? Yung sasabihin, nakikiuso. Usong-uso yun ngayon lalo na sa Facebook. Nakikiuso lang po. Yan. Challenge accepted. Yan po nakikiuso lang. Madalas maraming tao nakikiuso Kaya kahit na pati hindi dapat, nagagawa nila kasi nakikiuso sila. Yan po. Na parang isang sugat na napakasakit, parang isang singaw sa bibig. Yan po, ganyan po yung kasalanan. Sabi po sa 2 Timothy 2:16 and 18, iwasan mo ang usapang walang paggalang sa Diyos. Sapagkat iyan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Yan po, isa kang Kristiyano, dapat hindi ka nakikisama sa mga taong ang usapan ay purong walang kwenta. Yan. Kailangan ang mga kausap mo, hindi ko naman sinabing puro na lang gano'n. Siyempre may mga bagay tayo na pinag-usapan tungkol sa mga kaalaman. Pero at least, iyon po ay mga nakakapagbigay sa atin ng kaalaman sa mga bagay-bagay. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Yan po. Minsan hindi din maiwasan yung mga kwentuhan na medyo may pagka masayahin, yung tawanan, yan po. Hindi naman natin pinaalis ang mga yan. Hindi naman po natin sinasabi masama yan. Pero kung ang mga salita ay hindi na maganda, katulad ng mga green jokes, o mga below the belt na mga salita, hindi dapat yan. Yan po. Iwasan nyo ang usapang walang paggalang sa Diyos. Sapagkat yan lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos.
Amen? Ang mga salita nila ay parang gangrena. Parang daw gangrena. Alam niyo ba yung gangrena? Yun po ay sakit na gangrene na kapag ka nangingitim, pinuputol. Yan po ay sakit po ng diabetic yan. Na ang isang paa mo, halimbawa, umiitim na yan, umiitim. Kumakalat na po sa katawan. Alam niya, nawawala na yan. Ay kailangan ng putulin para hindi na kumalat sa buong katawan niya po. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang na sa mga ito ay sina Himeneo at Peloteo. Lumihis sila sa katotohanan at ginulo nila ang pananampalataya na ito sa pamagitan ng pagturo ng muli, pagkabuhay ay natin. Pangalawa, ang kasamaan ay palala ng palala. Yan po. 2 Timothy 3:13 sabi, samantala ang masama ay lalo namang nagpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ayan. Masama po ng masama ang ating mundo. Darating po ang panahon na yan talaga. Kaya kailangan po alam natin, palagi tayong tugtog sa ating Panginoon, hindi natin ang patuloy ng kanyang banal na Espiritu upang ma-discern natin kung ano ang mabuti at mali. Ano po? Yan po kapagkat ang kasamaan ay palala na ng palala. Sabi po sa verse 13 ng 2 Timothy, samantalang masama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Kita nyo? Manlilinlang na sila, malilinlang pa rin sila. Magiging matigas na sila at nagkokondina. Sabi nga yan. Sapagkat paano pa panunubaligin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila. Ang kalasap na ng makalangit na kalooban ang naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Yan po, yung kasalanan, inilalayo tayo sa mga bagay na gusto pa nating puntahan. Yan po, no? Halimbawa, sabi natin, ay dito lang ako. Pero yung kasalanan, dadalhin tayo higit pa, malayo pa sa nais nating puntahan. Hindi natin alam na papasubo na tayo ng papasubo, di ba? Yan po. Sin will always take you farther than you wanted to go. Yan po, no? Pangalawa po, sin will always keep you longer than you wanted to stay. Ang kasalanan po, kapag nais mo nang tumigil, hindi mo na magawa. Napasubo ka na eh. Sabi po sa Judges 16:20-21, sabi gano'n. Ang kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo na tangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siya tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala nila sa gas at tinalian ng tanong tanso at pinagtrabaho sa isang bilingan sa loob ng bilangguan. Kita niyo po nangyari kay Samson? Dahil po sa kakapilit ni Delilah sa kanya, nasabihin kung saan nanggagaling kanyang lakas, nasabi niya rin. Sabi niya, ang kanyang buhok, di pa nasasiyahan ng kunting. So, naisip ni Delilah, nagupitin ito. Yan, pinatulog po siya sa kandungan. Yan, nagkaroon siya kasi ng pagnanasa sa beauty ni Delilah. Yan po, no? At pinatulog siya ni Delilah sa kanyang kandungan. At nung siya ay tulog na, ginupitan siya. Ngayon sumigaw si Delilah dahil pinangakuha siya ng mga Pilisteo ng kayamanan, di ba? Yan, sabi niya ganyan. Ganun, eto na siya. Yan. Sabi niya kay Samson, Samson, dumarating na ang mga Pilisteo, ayan na sila. Tinangka ni Samson na tumayo. Hindi na siya makatayo sapagkat wala ng kanyang lakas. Pagkat ang kanyang lakas ay nanggaling sa kanyang buhay, ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Amen? Hindi niya alam, hindi niya namamalaya, iniwan na siya ng Diyos. Yan. Nagtangka siyang bumangon sapagkat akala makakawala siya tulad ng dati. Hindi pa niya namamalaya, iniwan na siya ng Diyos. Sa pakikipag-compromise niya kay Delilah, iniwan siya ng Diyos. Binihag siya ng mga Pilisteo, dinukot ang kanyang mga mata, binulag siya. Yan po. At dinala siya sa gasa, tinalian ang kanyang mga kamay at pinagtrabaho siya sa bilingan. So, ang lakas niya, isa na lang katulad ng isang tao. Yan. Walang intention si Samson na magpahuli. Subalit hindi niya alam na iniwan na siya ng Diyos dahil sa kanyang mga ginagawa. Yan po. Wala siyang intention na magpahuli sa mga Pilisteo. Hindi naman niya gustong mahuli siya. Kaya lang, dahil sa kanyang pagnanasa kay Delilah, nasabi niya kung saan nanggagaling ang kanyang kalakasan. Kapag tayo naaakit ng kasalanan, kadalasan hindi natin alam kung paano na ang kumawala dito. Yan po ang mahirap.
Kapag tayo napasubo sa isang kasalanan, mahirap lumabas. Di po? Ine-experiment natin ang kasalanan pero hindi natin nakikita kung paano binubulang itong ating mga puso. Yung mga tao mahilig mag-experiment, gawin ko kaya ito, ano kaya ang nangyayari sa akin? Yan po, no? Hindi natin alam na pasubo na tayo. Hindi natin alam, hindi na natin kayang bumalik. Iniiwan tayo ng Diyos sa mga pagkakataong ganun. Sapagkat galit ang Diyos sa kasalanan. Amen? Opo? Number 3 po. Sin will always cost you more than you intended to pay. Yan o. Sisingilin ka ng kasalanan ng higit sa dapat mong bayaran. Nakita niyo si Samson na po, anong nangyari sa kanya? Sabi sa Judges 16:30, at malakas na sinabi, mamamatay ako ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at tinulak ang mga haligi-lumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno. At lahat ng mga Pilisteo naroon, kaya ang napating sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami kaysa kung siya ay nabubuhay. Kaya kung sisingilin ka, ano pong nawala kay Samson nung siya ay nagkasala? Iniwan siya ng Diyos. Nawala ang Diyos sa buhay. Nawala ang kanyang kalakasan. Nawala ang kanyang pagiging propeta. Nawala ang kanyang paningin. Nawala ang kanyang lakas. Ang dami pong nawala sa kanya. Ang kasalanan, sisingilin ka higit pa sa gusto mong bayaran. Kapag nagkasala ka, hindi mo alam kung ano ang kabayaran mo. Kaya po kailangan ang kasalanan, sa simula pa lang ma-approach sa'yo, sa simula pa lang dumarating ang kasalanan, umiwas na tayo. Lumayo na tayo. Mag-say na tayo ng no, 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 no. Yan po, yan. Ang kawalang pag-iingat ni Samson sa mga biyaya ng Diyos na nasa kanya, naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga paningin. Ng kanyang dangal, kalakasan, kalayaan at bandang linagin sa kanyang buhay. Kita niyo po, nawala ang kanyang kalayaan. Hindi ba po hinuli siya, kinulong siya, at pinagtrabaho siya sa gilingan. Yan po. Nawala ang kanyang dangal. Naging siyang bilanggo eh. Diba? Pag hinuli ka, mawawala yung parangalan. Yan. Nawala ang kanyang kalakasan. Nawala ang kanyang kalayaan. Yan po. Dahil siya po ay nakulong. At bandang huli, maging ang kanyang buhay ay nawala. Kita niyo po? Sin will always cost you more than you intended to pay. Intended to pay yan. Sisingilin ka ng kasalanan, higit pa sa mga nais mong bayaran. Sabihin mo, ito lang ang gagawin ko. Yan. Bawa, makulong man ako, mag-bail ako. Yan. Nung panahon yun, wala pa namang bail. Wala pa ng mga piyansa-piyansa na ganyan. Kita mo, binulag siya, nawala ang kanyang paningin. Nawala ang kanyang kalayaan. Nawala ang kanyang kalakasan. Nilayuan siya ni Lord. At higit sa lahat, nawala ang kanyang buhay. Napakaraming nawala sa kanya. Nawala ang kanyang karangalan. Apo? Subalit bandang uli nung kinilala niya ang Diyos, ang pinanggalingan ng kalakasan niya. Yan. Sa bandang uli, na-realize ni Samson, O Lord, sa'yo pala nang galing ang kalakasan. Tayo din yan, minsan ano, kung kailan huli na ang lahat, kung kailan malapit na sa hukay, kung kailan isang paan natin nakalagay na sa hukay, doon pa lang natin ma-realize, O Lord, ikaw pala ang gumawa sa akin. Ikaw pala ang nagbigay ng kalakasan sa akin. Sa'yo pala nang galing ang buhay na ito. Diba? Ganun tayo eh. Doon pa lang natin ma-realize. Pero hanggat tayo ay bata pa, hanggat tayo ay malakas pa, ang dami natin compromise sa iba. Diba? Nakikipag-compromise tayo sa iba. Sa bandang uli, si Samson, kinilala niya ang Diyos. Ang kinilala na niya, ang Diyos ang pinanggalingan ng kanyang kalakasan. May siyang pinagpala ng Diyos. Ayan, napakabuti naman ng Diyos eh. Kapag ikaw ay sumuko sa Kanya, isinuko mo ang lahat ng iyong kasalanan, ang iyong kalooban, ang iyong buong pagkatao. Isinuko mo pati ang iyong kaluluwa sa Diyos. Pagpapalain kayo, ganyang pabuti ang ating Panginoon. Amen?
Sa kahuli ang pagkataon, binigyan muli siya ng kalakasan ng Diyos. Yan. At iyon ang ginamit niya upang mapatay ang mga pinuno ng Pilisteo na naroon sa lugar kung saan dinadaos ang pagdiriwang. Hindi niya namamalayan sa paglipas ng panahon, tumutubo na ulit ang kanyang buhok. Yan ni Samson. Humahaba na ulit ang kanyang buhok. Kaya nung nakaramdam ulit siya ng kalakasan, muli siyang pinagpala ng Diyos. Kaya't bumalik kanyang kalakasan. At sinabi niya sa isang bata, dahil magkakaroon ng pagdiriwang mga Pilisteo sa isang lugar. Yan. Sabi niya ganyan. Inimbitahan siya. Inimbitahan siya ng mga Pilisteo para hulihin. Yan. Para laitin. Inimbitahan siya. Dumating siya doon. Dinala siya ng isang bata. Sabi niya gano'n, yan. Igilid mo ako sa mga poste. Sabi niya. So, nandun siya. Igilid. Tinabi siya sa poste ng bata. At ang ginawa niya, itinuhulak niyang malakas. Yan. At nagiba yung lugar kung saan nagdaraos ng pagdiriwang ang mga Pilisteo. Kapag pinili mo ang kasalanan, ito magiging dahilan para mapahamak ang iyong kaluluwa. Yun ang mahirap. Pati kaluluwa natin napapahamak kapag pinipili natin ang kasalanan. Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapag ang kasalanan na pinipili natin, napapahamak ang ating mga araw. Subalit salamat sa Diyos sapagkat ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak at ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat lahat tayo nga ay nagkasala. Subalit kapag nakipag-isa ka kay Jesucristo. Yan. Sabi sa Roma 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay hindi kamatayan pisikal. Bagaman si Samson ay namatay ng pisikal, nabuhay naman ang kanyang espiritual sapagkat kinilala niyang muli ang Diyos. Tayo, ang kamatayan, kapag tayo ay nagkakasala, namamatay sa atin ay ating kaluluwa. Napapalayo tayo, nahihiwalay tayo sa ating Diyos. Yan po. Yan ang ibig sabihin ng kamatayan, ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay. Salamat po sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po, sa pamagitan ni Kristo Jesus, nakalaya tayo sa kasalanan. Tinubos niya tayo sa kasalanan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Mawawala ang pakipag-fellowship sa iyo ng Diyos. Pag tayo nagkakasala, nawawala yung fellowship ng Diyos sa atin. Sabi po sa 2 John 9, sino man ang manatili sa tulong ni Kristo na sa kanyang ama at anak. Kita nyo kung gaano kaligaya ang ikaw ay nasa Diyos. Nasa atin ang ama at ang anak. Pero kapag tayo ay pinipili natin ang kasalanan, yung pakikipag-fellowship sa atin ng Diyos ang nawawala. Ang hirap po ng ganun. Kapag nawala ang fellowship sa atin ng Diyos. Amen. Ito pa ang nawawala sa atin. Peace of mind, peace with man, peace with God. Ang dami. Pati ang kapayapaan ng kaisipan. Pag pinipili mo talagang ang kasalanan, wala kang kapayapaan ng kalooban, ng kaisipan, wala kang kapayapaan sa buhay mo. Amen? Sabi sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip hingin ninyo sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Yan po, no? Nagiging balisa tayo dahil sa kasalanan. Nawawala yung peace of mind natin. Nawawala yung kapayapaan na pakikisalumuhan natin sa mga tao. At lalong-lalo na nawawala yung kapayapaan natin sa Diyos. Yung kapayapaan ng Diyos na iniwan sa atin at pinagkaloob sa atin. Nawawala kapag pinipili natin ng mga kasalanan. Amen? Yan po. Kaya po sabi dito sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yan. Kaya ang mga tao pinipili kasi ang kasalanan dahil balisang-balisa sila lalo na sa panahon ngayon na nagkaroon ng krisis. Ang daming taong balisa. Yung sinasabing kumakapit sa patalim. Yan.
para lamang hindi sila magutom. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa tungkol saan mang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Kapag kayo'y nananalangin, tumanggap kayo ng biyaya, magpasalamat kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng isip ng tao, siyang mag-iingat sa inyong ipag-isa kay Kristo. Amen? Ilalayo ka ng kasalanan sa Diyos. Ayan. Ang yan pa ang isang nagagawa ng kasalanan. Ilalayo ka ng kasalanan sa iyo, your dignity and your honor. Yan. Sabi po sa Ephesians 5:12, kaya yung mabanggit man lamang ang mga bagay na yun na ginagawa ng lahat ng Pilipinas. Kahit po kasalanan, kahit po lihim, at pag pinili nyo, patago. Yan. Madalas pala merong sikreto, may bante. Yan. Isang ginagamit pa against sa'yo yan. Pagkakaroon ka ng kabalisahan, di po ba? Yan. Kahit nalihim yung ginagawa, hindi man hayagang yung mga kasalanan, nababalisa ka yan. Kaya, kailangan, wag natin pipiliin ng kasalanan. Ilalayo kasi tayo ng mga kasalanan sa Diyos. Yan po. Yung ating mga dignity, yung ating honor, yan po. Di ba? Yan. Sabi dito, sabi sa Matthew 22, itataboy ang mga ito sa parusahan walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay ko. Isa pa, kapag pinili mo ang kasalanan, yan po, hindi ka makakarating sa langit. Bakit po sa halip na magdusa ka sa kasalanan, bakit hindi ka nilang magdusa sa pagiging disciple? Yan po. Imbis na kasalanan ang piliin mo, bakit hindi ka nalang magdusa bilang isang disciple? At least po, kapag ikaw ay isang disciple, pagod ka man, maraman ka man iisip, at least ito ay puro tungkol sa Diyos. Ito ay naluluwalhati at Diyos sa ginagawa. Amen? Sa pamamagitan ng devotion, sacrifice, separation from sin, and holiness. Yan ganyan po. Humiwalay tayo sa kasalanan. Kailangan matuto kayo mula kay Samson. Yan. Pag-aralan ninyo yung naging buhay ni Samson at matuto kayo mula sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanasa at paghihiganti, siya ay napahamak at maraming nawala sa kanya. Ito po ang tatlong bagay na maaring mangyari sa inyo kapag pinipili ninyo ang kasalanan. Dinadala ka nito sa higit pang nais mong puntaan. Yan. Pangalawa, itatago ka ng kasalanan higit pa sa nais mo. Nawawalan ka kasi ng control sa sarili mo. Ay sabi mo, gandito lang ako. Yan. Hindi totoo yun. Nagkakaroon ng control sa iyong kasalanan at ikaw nawawalan ka ng control sa sarili mo. Mas higit pa sa inaakala mo magiging kapalit nito. Yan. Huwag kang maniniwala na kaya mong hawakan ng kasalanan. Sabi sa 1 Corinthians 10:12, kaya't mag-iingat at sino mo nag-aakalang siya ay nakatayo, baka siya mabuwal. Yan po, no? Kay Kristo lang natin matatagpuan ng tunay na tagumpay. Yan. Sa Ephesians 6:10-13, sabi, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon upang pagdating ng labanan ay matatag pa rin kayong makatayo sa pamamagitan ng pagsunod at pagsuko sa kanyang katotohanan. Amen po? Yan po. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, tunay nga po napakadakila. Patuloy mo kaming tinuturuan kung paano kami makaiwas sa kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa mga babalang ito na ibinigay mo sa amin kung paano kami makalayo sa kasalanan sapagkat wala pong ibinutulong na mabuti sa amin ang mga kasalanan. Ang mga kasalanan po ay dinadala kami sa higit pa namin nais puntahan. Itinatago kami ng kasalanan, higit pa sa nais namin. Mas higit pa sa inaakala namin ang nagiging kapatid nito. Subalit, salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong pagtuturo, sa iyong dakilang pagmamalas sa amin. Ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak upang kami ay palayain sa mga ganitong gawain, sa mga ganitong kaisipan, sa mga ganitong compromising, sa ganitong mga kompromiso, Lord. Salamat po sapagkat pinagkaloob
sa amin ang nag-isang upang hanapin kami mga naliligaw at mga nawawala. Maraming salamat po, Diyos. Aming Ama, patuloy mo kami nanalangin at nagpapasakot sa iyong dakilang kapangyarihan at papakagpabaw. Patuloy mo pong linisin kami, Lord. Linisin mo ang mga kaisipan upang hindi kami magkaroon ng maruming kaisipan. Linisin po kami upang hindi kami mabulag ng kasalanan ko, Lord. Aming Ama, patuloy po kami dumutulog sa itinutulog namin ang aming mga kapatiran na mga naliligaw ng landas, O Lord. Tulad nga po ng sinabi ng Lord sa iyong salita, naparito si Jesus upang hanapin ang mga nawawala. Maraming salamat po sapagkat sa kanyang pagmamahal, buong tiyaga niya kami hinahan kahit na kami mga nagwawala na ako. Matyaga pa rin siyang naghahanap sa amin. Matyaga niya pa rin kaming iniikot upang kami ay makaharap sa inyo. Makasama ninyo sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na kaluog niyo sa amin. Kaya po tinutulong namin sa inyo ang aming mga kapatiran na naliligaw, napapalayo, at nahihiwalay sa aming Diyos. Sa aming Diyos na aming Ama, hanapin ko rin po sila. Ibalik ko po rin sila sa kanila. Katagpuin ko po sila. Lord, ibalik ko po rin sila sa inyong banal na harapan. Ganun din po, inadalangin namin ang aming bansa, O Lord, sa panahon ngayon, O Lord, na palala ang mundo. Iba't-ibang klaseng sakit at dumating, lalo-lalo naman po itong pandemya ito na kahit na po anong gawin namin iwas at pag-iingat, meron pa rin po nagkakasakit tulad namin. Kayo po ang great healer po. Kayo ang lumalang ng langit at lupa. Kayo ang nagpaihip ng hangin sa mundo. Linisin mo nga po ang hangin aming hinihinga, O Lord, upang ang anong virus ng corona, O Lord, ay mawala na. Upang makabalik kami sa normal naming gawain. At kami po, O Lord, sa pagkakataon makabalik sa aming normal na pamumuhay, O Lord, kami ay makaiwas na sa pagkakasala. Makapagpatuloy kami ng fellowship sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami, O Lord, na ang aming mga kapatiran na gumaling. Lahat ng may sakit, O Lord, gumaling. Lahat ng mga frontliners ay bigay ng kalakasan, katatagan, tibay ng loob, O Lord, upang mapagtagumpayan nila ang laban na kanilang pinagdaraan. Hindi lamang po ang mga may sakit, maging po yung mga nurse at doktor, sila rin po ay dumaraan sa napakabigat na sitwasyon. Alam namin na mabigat sapagkat, O Lord, mahirap mahiwalay. Kung ang mga may sakit nahihiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ganun din po yung mga frontliners nahihiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po, Lord, dalangin namin na matapos na paikliin niyo po ang oras na ito. Pabilisin ninyo upang matapos na ang pandemya po, Lord. Ganun din po, itinataas ko sa inyo at itutulog ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At ang gagawa, O Lord, natin sa Pastor Rico, na nawala ng isang minamahal sa buhay, Lord, kayo po ang magpupot sa kanya. Alawin po ninyo sila ng iba ng Espiritu. Alam po, Lord, binigyan ko siya ng kalakasan, binigyan ko ng katatagan, dahil siya ay mahal sa iyo, dahil siya ay malapit sa puso, dahil siya ay lingkod. Salamat sa pagmamahal mo yan sa kanya, O Lord. Kaya siya ngayon ay isang matatag, O Lord, na sa kabila ng lahat ng panungkutang ito, nakakatayo siya bilang lingkod. Maraming salamat po, Lord, sa buhay niya, sa kanyang pamilya, sa buhay ng kanyang mga anak, kanyang mga kapatid, O Lord. Patuloy silang pagpalain at bigyan ng kapayapaan sa kanilang buhay. Ganun din po ang mga samahan, O Lord, yung mga nagagawa, at patuloy silang i-bless, Lord. Ganun din po, Lord, patuloy na magpupuri, patuloy na itataas ang iyong mga yung pangalan, saan man kami makarating, saan man kami pumunta, O Lord, na dalangin po
namin na patuloy ka naming maluwalhati. Amin naman. At sa mga tao na sa aming kapaligiran, O Lord, dalangin namin na maranasan din nila ang kapangyarihan. Makita nila ang iyong kaluwalhatian. At madama nila ang iyong presensya, O Lord. Sapagkat ikaw ang aming tunay na Diyos. Wala kami ibang sasambuhin kundi ikaw lang. Mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa amin. Aming Ama, patuloy ko magpapasalamat sa iyong pangalan. Tataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya magsabi na Amen and Amen.